Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kwentong bayan ng komunidad. Sabihin ang mga pangalan ng ipapakitang larawan at magbahagi ng kwentong inyong nalalaman tungkol dito. Ang mga larawang inyong nakita ay mga ginagamit na karakter sa mga nababasa at naririnig nating kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay mga salaysay na ipinapasa ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagsasalita. Ito ay nagsasalamin ng ating pinagmulan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Ang Ibong Adarna. Sa kaharian ng Berbania, namumuno si Haring Fernando at Reyna Valeriana. Meron silang tatlong anak, si Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Haring Fernando. Ayon sa manggagamot, ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang awit ng mahiwagang Ibong Adarna na matatagpuan sa bundok Tabor. Unang ipinadala si Don Pedro. Dumating siya sa bundok, ngunit nabigo dahil sa mahika ng ibon. Sumunod si Don Diego, ngunit siya rin ay bigo. Sa huli, ang bunso na si Don Juan ang naglakbay. Sa tulong ng isang ermitanyo, natutunan niya kung paano mahuhuli ang ibong Adarna. Gumamit siya ng gintong lubid at nagsuot ng panangga upang hindi siya mapeste ng dumi ng ibon. Sa wakas, matagumpay niyang nadala ang ibong Adarna pabalik sa kaharian. Ngunit dahil sa inggit, pinagtulungan siya ng kanyang mga kapatid. Siya'y sinaktan at iniwan sa gubat habang dinala ng dalawa ang ibon sa palasyo. Ngunit hindi umabit ang ibong Adarna hanggat hindi bumabalik si Don Juan. Nang siya ay makabalik, agad na umawit ang ibon at gumaling si Haring Fernando. Sa kabila ng kasamaan ng kanyang mga kapatid, pinatawad pa rin sila ni Don Juan. Sino ang hari na nagkasakit sa kaharian ng Berbania? Anong lamang ang makapagpapagaling kay Haring Fernando? Sino sa tatlong magkakapatid ang nakahuli ng ibong Adarna? Ano ang ginawa ni na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan dahil sa inggit? Paano gumaling si Haring Fernando? Kung ikaw si Don Juan, patatawarin mo rin ba ang iyong mga kapatid? Bakit? Ang kwentong bayan ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sa pamamagitan ng kwentong bayan, nakikilala natin ang ating pinagmulan, kaugalian at pagkakakilanlan. Ang mga kwentong ito ay nagbubuklod sa atin
bilang isang pamayanan at nagpapakita ng pagmamahal sa sariling kultura. Gawin natin. Mag-isip at iguhit ang paborito mong kwentong bayan at sabihin sa klase kung bakit ito ang iyong napili. Laging tandaan, ang mga kwentong bayan ay kayamanan ng ating kultura. Ito ay nagpapakita ng ating pinagmulan at pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Dapat natin itong pahalagahan at ipasa sa susunod na henerasyon. Ikalawang araw, mga paniniwala at tradisyon sa pagkakakilanlan ng lugar. Nakapunta na ba kayo sa pista? Ano ang ginagawa ng mga tao kapag may pista o espesyal na araw? Ang mga paniniwala at tradisyon ay bahagi ng ating kultura. Ito ang nagiging pagkakakilanlan ng ating lugar at nagpapakita kung ano ang ating pinahahalagahan bilang isang komunidad. Ano ang paniniwala? Ang paniniwala ay isang bagay o kaisipan na itinuturing na totoo ng isang tao o grupo ng tao, kahit minsan ay wala itong tiyak na patunay. Halimbawa ng paniniwala, kapag umuulan sa araw ng kasal, ito raw ay swerte. Kapag kumakain ng pansit, humahaba raw ang buhay. Bawal magwalis sa gabi dahil mawawala ang swerte. Kapag may dumalaw na itim na pusa, ito raw ay malas. Kapag nakakita ng bahaghari, may swerte raw na paparating. Kapag umuulan habang maaraw, may ikinakasal daw na tikbalang. Ano ang tradisyon? Ang tradisyon ay mga kaugalian, gawi o paraan ng pamumuhay na paulit-ulit ginagawa at ipinapasa mula sa matatanda papunta sa mas batang henerasyon. Kagaya ng pagmamano bilang paggalang sa matatanda. Simbang gabi, pagkumpleto ng 9 na gabing pagsisimba. Pista sa mga baryo bilang pasasalamat sa masaganang ani at pagdiriwang sa ngalan ng mga santo. Flores de Mayo, tuwing buwan ng Mayo bilang handog sa mahal na birhen. Bayanihan o pagtutulungan tulad ng sama-samang paglilipat ng bahay. Ang paniniwala ay mga ideya o pamahiin. Ang tradisyon ay mga gawain o kaugalian. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang mga paniniwala at tradisyon ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Ito ang nagiging pagkakakilanlan ng ating lugar at nagpapakita kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ikatlong araw, mga awiting bayan ng ating komunidad. Ano ang paborito niyong kanta? Nakakarinig ba kayo ng mga lumang kanta sa inyong lugar?
Ang mga kantang ito ay tinatawag na awiting bayan. Ito ay mga kantang likha ng ating mga ninuno na naglalarawan ng kanilang buhay, gawain at kultura. Mga halimbawa ng awiting bayan. Bahay kubo. Naglalarawan ng masaganang gulayin sa paligid ng isang bahay kubo. Leron sinta. Tungkol sa kasipagan at pagtsatsaga sa paggawa. Paru-parong bukid. Kwento ng isang dalagang nag-aayos at naglalakad na parang paru-paro. Sit-sirit-sit. Masayang awitin tungkol sa pamumuhay at pamilihan. Ang awiting bayan ay mahalagang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ipinapakita ng mga ito ang pamumuhay, kaugalian at pagmamahal ng mga tao sa kanilang komunidad. Ang pag-awit ng mga awiting bayan ay paraan ng pagpapahalaga at pagmamalaki sa ating kultura. Gawin natin. Sumabay sa tugtog at awitin natin ang isang awiting bayan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang mga awiting bayan ay hindi lamang kanta. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Dapat natin itong ipahalagahan at ipagmalaki. Ikaapat na araw, mga tradisyonal na sayaw ng komunidad. Nakapanood na ba kayo ng sayaw sa pista o okasyon? Anong sayaw iyon at ano ang napansin ninyo? Ang mga sayaw na ito ay tinatawag na tradisyonal na sayaw. Ito ay mga sayaw na bahagi ng ating kultura at nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang komunidad. Mga halimbawa ng tradisyonal na sayaw. Tinikling, sayaw na ginagaya ang galaw ng tikling na ibon. Karinyosa, sayaw ng pag-ibig at pagkakaibigan. Subli, sayaw na alay sa mahal na krus.
Maglalatik. Sayaw tungkol sa labanan ng Moro at Kristiyano gamit ang bao ng niyog. Sayaw sa bangko. Masayang sayaw sa ibabaw ng makitid na bangko. Ang tradisyonal na sayaw ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ipinapakita nito ang ating paniniwala, damdamin at pamumuhay. Dapat nating pahalagahan at ipagmalaki ang mga sayaw na ito bilang pagkakakilanlan ng ating komunidad at bansa. Panoorin natin ang isang tradisyonal na sayaw. Thank you po.
gagawin natin? Magpatugtog at magpapanood ng simpleng galaw ng tradisyonal na sayaw at hayaang sumabay ang mga mag-aaral. Laging tandaan, ang tradisyonal na sayaw ay hindi lamang libangan. Ito ay simbolo ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang komunidad at Pilipino. Dapat natin itong pahalagahan at isabuhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!